ano pa rin siya, surreal po siya. Parang hindi ako yung napapanood ko. Ganun siya kalala. So paano ka title role ka dito? So parang hindi ka ba kinakabahan? The expectations are high, you're a Drag Race Season 1 winner, lead role. Grabe pressure. Yung kaba po, normal naman yun. I mean, pag di ka naman kinaman, grabe ka naman, perfect mo naman yung kakabahan. Pero yung pressure, siguro na overcome ko na siya kasi natapos ko naman siya ng maayos. Na hindi kami nagka-problema kahit konti sa set. So, expectations ng mga tao, parang medyo, pero mas proud po kasi ako na ipakita sa mga tao na hindi lang ito basta short film. Like, pasabog po talaga siya. Ilang days kayo nag-shoot? 4 days. 4 days. Ano pala yung reaction niya nakasama siya sa Cine Pride Film Festival in Oh my God. Ang nakakatawa po kasi si Direk, nag-message siya sa akin, birthday ko mismo. Sabi niya, uy, may balita ko sa ano po yun? Siyempre, na-expect ko na. Parang inaantay ko na, parang alam ko na to. Parang may clue na ako. Kasi sabi niya, na magkakaroon sa LA. So, oh my gosh, ito yung isa sa mga hindi talaga namin inaakala na makakarating sa amin, na magkakaroon kami. Like, syempre, di ba, parang after nga Drag Race, what's next? So, sabi ko kay Direk, sasama niyo po ba ako dyan? Invited po. Mag-red carpet na po ba ako finally? Sabi niya, yes. So yun, nag-message agad ako sa designer, meron pa akong red carpet. Tsaka nakatawa kasi po, film mo yung ipapakita mo. So, saka may cloud ka in LA eh. Because of Drag Race. yes, and DragCon, gano'n po kami twice na. Si Ardal ba sasama? Ayaw naman. Hindi ako wala. Pilitin mo rin. Hindi ka na kasi. Actually, kaya ako kasama ni kasama si Arjel. Talaga po ba? Tsaka. So with this experience, would this be not the last na malakot ka na? Actually po, bukas po ang aking Instagram account, yung business account. Mag-chat na lang kayo. Yes. Pag gusto niyo po akong makasama sa mga project. Yes, marami pa tayo. Hindi po ito yung last. Marami pa. How do you feel na after ng LA, Pilipinas naman, sinabani? Oo, nasabi na sa akin 2 days ago din with Direk, meron pa ako isang news sa kasi pwede expect ka talaga. Kasi ang dami ko nagtatanong kung kailan daw ipapakita dito. Pero yun, syempre nakakatuwa kasi sinag Maynila, hindi naman ito basta-basta eh. So, sabi, wala po, I'm just so grateful sa mga nangyari ngayon. Parang, hindi ko rin expect. Parang kung tatanungin niyo pa ako 5 years ago, 10 years ago, kung ito ba yung mangyayari sa akin, hindi talaga. Pero syempre, isa sa mga gusto kong ma-check sa bucket list. Yeah. Yun, thank you Lord, thank you Lord. Thank you talaga. Ako, last question ako. Curious ako kasi syempre madami kang pinagdaanan na sa drag queen. Tapos pick pa yung mga mas bagets look up to you. Are you kind or are you a biatch? Paano ka? Biatch! Siguro pa maka-showbiz ako, I'm kind. Charing. Paano? Ano ka? Ano po ba? Hindi ako po kasi lumaki naman ako sa pamilya na hindi ka naman tinuruan ng, alam mo, maging madamot, maging masama sa mga tao. Like, hanggang ngayon po yung values na yung dala-dala ko. 39 years old na po ako, so hindi ko po yung nakalimutan everyday. Lagi ko yung naalala na sasabi ng mama ko, dapat mabait ka sa lahat ng tao, sa lahat ng nakikilala mo. Huwag kang pakita ng kahit ano, kasi yung mga yan, makakasalubong mo rin sila somewhere, or sometime. So, kailangan tuwing may mamimit kang tao, dapat yung best experience na meron kang pwede iparamdam sa kanila, ipapakita mo. So, ako po ngayon, hindi kasi talaga ako, hindi ako mina tao. Like, kumbaga, kung sa movie go, gawin namin as a character. Pero ako po talaga, kahit nung nag-start ako sa mundo ng drag, never naman akong naka-experience na malupitan ka, i-judge ka. May slight, alam mo yun, parang hindi mo naman pwedeng sabihin na sobrang yun ang experience ko nung nag-start ako. Siyempre may mga nagtaray sa'yo ng konti, na iwasan mo naman. So alam ko kasi yung pakiramdam na hindi ka priority, hindi ka pinapansin. Parang, so bakit ko pa siya, alam ko masama siya sa pakiramdam, bakit ko siya ipaparamdam sa iba? Bakit ko pa ipapa-experience yung mga bagay na alam ko namang hindi maganda sa pakiramdam kapag ako yung naka-experience?
So hindi po talaga ako, hindi ba ako biatch? Ako po kami po ngayon ay nag-nurture ng mga bagong queens ngayon sa Rampa, sa QC. Ayun, kami po ay nagtuturo ng mga bagong generation of drag queens na mapapanood nyo soon. Sa TV, siyempre, sa Drag Race and Dragon, yan. Ako, last question for me. Arjun, ano lang yung parang makiramdam na you're giving us the impression na okay kang katrabaho ang mga LGBT members. Oo, kasi ako naman, lumaki naman din ako sa, like, batang kali kasi ako eh. Tapos, growing up, ang dami kong kaklase, ang dami kong kasabay lumaki, ang dami kong tropa na part ng LGBT. So, parang sa akin lang, yun nga, laging sinasabi ng iba, diba? Laging sinasabi ng mga LGBT na tao din kami, ganun. Which is totoo naman talaga. Kumbaga, tinatrato ko rin sila na parang, kumbaga, oo. Ayoko sabihin normal kasi normal naman tayo lahat eh. Kumbaga, walang hindi ka naiilang. Kasi parang tao naman tayo lahat. Pero kasi ikaw yung parang top crush ng mga LGBT. Top crush. One of the top crushes. Aminin mo yan, Precious. Diba? Kasi you feel flattered. Tall, dark, and handsome naman kasi. Diba? Mabait pa, diba? Yun lang, tsaka gaya nga nung sabi ni Precious na parang wala naman tayong karapatan na maging masama sa ibang tao or magkaroon ng, or maiilang kasi hanggang sa walang ginagawa sa akin, okay lang. Yun lang. Hindi ko rin natanong niya, but I just want to know takeaways niyo from this project and from doing these characters. Well, ako kasi parang pagkagaya ng isang pagkita, parang kahit ano gagawin mo para sa family mo, parang gano'n lang siya, ganun kalakas yung pag-ibig ng pamilya at sarili, parang kaya kahit ano hamakin mo. Ganun siya, ganun yung ibig sabihin ng movie for me, parang I will do anything for love talaga, lalo na sa family ko. So relate to Super relate ka relate. Pero syempre hindi yung ginawa niya sa mga medyo pasabog yung ginawa niya. Parang doon na tayo sa medyo kalmado lang. Si Rudy naman talagang wala siyang, hindi naman sa walang puso, pero ang tigas yung tao. Puso. Parang kumbaga wala na siyang konsensya, cold-hearted na talaga. Yes. Doon sa short film, pero yun nga sana mag-direct ka. Sana. Character mo. Feeling ko nga po mas Sana maganda siya maganda. maging full length. Kasi nung napanood namin siya, Pwede. hindi siya mukhang shorts talaga. Ilang minutes? 20 minutes po. Super bitin talaga. Tsaka gusto ko makasama talaga si Arjel ang matagal talaga. Sana. Diyan pala yun. Sana. Diyos na Malalaan pa eh. Professional ka naman din. Actually, okay lang yung pala kahit wala. Ano gusto mong scene na mag-step? Madami! Like, Ay, hindi pa ako. Kasi mas gusto ko sana yung, mas intimate yung magiging scenes namin. Kasi magaling si Arjel eh. So, medyo bitin ako dun sa mga Excel. Parang feeling ko, mas mapapatawa ko pa siya ng baga kasi mga scene ng mga seryoso. Pero nilalaro-laro ko siya. Oo. Challenge ko siya eh. Alam mo, ilang beses na interview, hindi ko ganyan. Eh, kasi si Arjel! Precious, hindi ka ganyan. Wala ka sa akin. Nagbago na po ako. Then nagulat nga ako dito, nakapolo eh. Iba ang hatid ni Arjun. Oo. Halata ako, nagpapawisan na tuloy. Baka mahalata siya rin. Hindi ko just so happy. Iba po yung energy ni Arjel kasi talaga. I mean, hindi mo siya mag-feel na iba. Like, nakaka-inspire ka. nakaka-inspire tsaka good soul din po talaga si Arjel. So when will this be shown here in the Philippines? Sa Sinag Maynila po, sa September 24 to 30. Ayan, sa Gateway Cinemas, SM and Robinson Cinemas. Yan. Thank you. Thank you! Thank you. Picture na